Updated requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng January 2025. Happy New Year sa lahat, lalong-lalo sa mga OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo. Kumusta naman ang Christmas at New Year nyo mga kabayan? Ako hanggang ngayon ay nandito pa rin ako sa Pilipinas at sa January 21 ay pabalik na rin ako sa Dubai. At ito ang mga requirements ngayong January 2025. Sa mga nagtatanong pala sa bagong anunsyo ng DOTR na bagong magiging requirements sa immigration na biometric kung saan gagamitin na ang national ID information natin. Maghihintay pa tayo guys ng mga upcoming updates or announcement tungkol dito. Pero sa ngayon ay magsasagawa sila ng pilot test run sa Iloilo International Airport dahil doon ang airport na mayroong international flight pero kakaunti lang ang mga pasaherong dumadaan or arrival at departure. At kapag naging okay na ito sa Iloilo International Airport at kapag natapos na ang pilot test run nila, ay susubukan na nila ito sa malalaking airport sa Pilipinas kagaya ng NAIA. Para sa mas mabilis at magandang travel experience kasabay ng pagtulak ng digitalization sa aviation sector sa bansa, magsasagawa ng pilot testing sa first half ng 2025 ang Department of Transportation ng biometrics technology sa Iloilo International Airport kung saan may international flights at hindi ganun katao kumpara sa NAIA. Ito'y kasunod ng paglagda ng kagawaran ng Memorandum of Understanding kasama ang isang American Digital Identity at Cybersecurity Company, ang Ultrapass Identity Corporation. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, sa pamamagitan nito, magiging mabilis na ang proseso sa check-in, security at boarding gates sa mga paliparan. Kabilang din dito ang pagpapabuti ng security protocols. Kasama sa implementasyon nito para sa Phase 1 ay para sa mga Pilipinong pasahero gamit ang kanilang national ID at Phase 2 naman para sa foreign passengers gamit ang e-passport para sa domestic flights. At maging ang integration nito sa e-verify system ng DICT at digital system ng airlines. Kailangan makita natin yung that it will really result to a better travel experience for the passengers, no? Kasi ang objective niyan is maging mabilis yung processing ng mga papers. That's why we will use yung information dun sa national ID, no? Yung information dun sa e-passports ng mga foreign visitors natin. Ang MOU signing ay kasabay ng kasalukuyang isinasagawang Innovative Technologies for Urban Infrastructure Development Trade Mission ng US Department of Commerce sa bansa sa pangunguna ni Undersecretary of Commerce for International Trade Marisa Lago. That's why I'm here this week leading an impressive delegation of 12 cutting-edge US companies that offer innovative technologies and solutions to help develop sustainable urban infrastructure across the Philippines. Bago nito, una na nagsagawa ang US ng Presidential Trade and Investment Mission noong Marso sa bansa. Part of any pilot in innovation is you have to measure. You have to what are you measuring? Because you need to understand what success looks like. So over these next number of weeks, we will be defining exactly what success looks like as we roll out the solution with our stakeholders. Ayon sa kalihim, ang naturang teknolohiya ay matagal nang ginagamit sa mga pangunahing paliparan sa ibang mga bansa. Anya, walang gagastusin ng pamahalaan para sa pilot testing, habang wala pa ring tukoy na halaga sa kasalukuyan kung magkano ang proyekto sakaling matuloy ito. Kaugnay nito, may iba pang mga airport na tinitingnan na posibleng kasunod nito. Ngunit sa ngayon ay dati pa rin naman ang mga requirements kapag uuwi ka sa Pilipinas at babalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW. So ang mga requirements pa uwi sa Pilipinas ay ang inyong e-travel arrival card registration, ang inyong passport at ang inyong ticket. Sa mga wala namang idea kung paano mag-register sa e-travel arrival card, ay meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo. Sa mga manggagaling naman sa bansang Saudi Arabia, ay kailangan nyo ng exit re-entry visa kapag babalik pa kayo. Final exit visa naman kapag for good na. Pero sa ibang mga bansa ay wala naman ito dahil wala naman tinatawag na exit re-entry visa lalo na kung nasa United Arab Emirates kayo. Para lang ito sa mga manggagaling sa bansang Saudi Arabia. Para naman sa mga OFW na may mga employment changes, kagaya naman ng change employer, ng change job site,
nag-change company name kahit pareho pa rin ang owner, nag-change position, at yung mga babae na nag-change ng marital status na napalitan ang apelyido sa visa, passport at kontrata. Pati ang mga OFW na galing sa visa na naging employment visa sa ibang bansa. Kailangan nyo magpa-verify ng kontrata sa Polo Office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng updated OAC sa POA dito sa Pilipinas. Kailangan nyo lang magdala ng inyong Polo Verified Contract, passport at ang inyong valid visa. Doon naman po sa mga dati hindi dokumentado o kaya ay babalik sa pagiging OFW, subalit may iba na po silang mga trabaho o iba na silang mga amo, meron po tayong kaunting prosesong pagdaraanan. Ito po ay pupunta kayo sa pinakamalapit na opisina ng Department of Migrant Workers, i-update po yung inyong online account, at pagkatapos ay hihingian po kayo ng at least tatlong dokumento. Valid na passport, Yes. valid na work visa at work permit, o kaya ay work permit, at pangatlo po yung verified na employment contract na inyo pong babalikan or ipagpapatuloy na trabaho. Yes. Yun lamang po. Ngunit sa mga OFW naman na dati na nakauwi sa Pilipinas at dati na nakapag-verify ng kontrata at babalik muli sa parehong employer, OEC exemption na lang ang kailangan nyong kunin sa inyong PAPS-BAM account. Hindi na required ang panibagong Polo Verified Contract dahil exempted na kayo sa OEC at same employer lang naman ang babalikan nyo. Kagaya ko guys, dahil kapabalik-balik na ako sa aking employer, ay hindi na ako nagpa-verify ng aking kontrata. Pero sinisiguro ko na dala ko ang aking lumang contract verification at ang aking bagong printed contract. Yung pangatlo po yung tinatawag nating balik manggagawa o returning workers, no? Ito pong balik manggagawa, sila po yung dati nang nagtrabaho sa abroad, meron po silang valid employment contract at nagbakasyon lang panandalian sa Pilipinas at muli pong babalik sa kanilang employers, no? Sila po ay mga OEC exempt. Kung kayo naman po ay balik manggagawa, online na po ito. Kung babalik po kayo sa inyong dating pinagtatrabahuhan, meron na pong tinatawag na OEC Exemption Certificate na inyo na pong makukuha sa sarili ninyong online account sa Department of Migrant Workers. Hindi nyo na po kailangang pumunta dito sa amin dahil dire-diretso po yung pagkuha ng OEC sa inyong online account. Sa mga hirap naman makapag-acquire ng OEC exemption online, ay pwede kayo magsadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo. At pwede kayong mapaprint ng inyong OEC exemption sa kanila at iparetrieve ang inyong PAPS-BAM account. Pwede rin sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA na bukas 24 oras para lamang sa mga exempted sa OEC or for OEC exemption. Pumunta naman tayo sa mga requirements pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW ngayong January 2025. At ganun pa din guys, pareho lang din naman at wala namang pagbabago. At ang requirements ay ang inyong e-travel departure card registration, ang inyong OEC or OEC exemption, ang inyong valid visa, pero sa mga taga-United Arab Emirates guys, ay ang Emirates ID na natin ang nagsisilbing visa natin. At yun na ang hinahanap sa immigration. At ang inyong passport, ticket, at ang last ay ang OWA membership. Hindi naman guys hinahanap sa immigration ang OWA membership, pero lagi ko sinasuggest na dapat lagi tayo mag-renew nito kapag expired na. Dahil ang OWA membership ay proteksyon ng mga OFW just in case may mangyari habang nagtatrabaho sa ibang bansa. So ayun guys, sana may nakuha kayo idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko para sa ating mga OFW. Mula dito sa Pilipinas, maraming salamat. See you next time.